loving Filipinos katulad nina Direk Behen Cervantes, Kuya Lahar Santiago, hairdresser Buhoy Navarrete, pati na rin ang young actor na dating kilala sa pangalang Jehate Vargas, at ng libu-libong Juhun, Boy, at Bek-Bek sa Pilipinas. Narito na ang nag-iisang kontrabida girl. Please welcome Miss Rian Ramos. Welcome to pare. Maring Rian. Rian, yung pangalan mo medyo unique no? Marami na bang nagtanong sa'yo nito? Kung saan galing yung Rian? Oo. Yan ba ay galing sa vegetarian? O pedestrian? Humanitarian? Hindi naman. Sa pagkakaalam ko, galing siya sa pangalan na Rhiannon, na parang fairy tale princess siya. Napakagandang pangalan para sa napakagandang pangalan. Ano dalawang R R and R, di ba? Rian Ramos. Yung partner ko nga one time si Didi. At saka si AA. Sino yung AA? Aljur Abrenica. Ayun! Oh, speaking of Aljur, Yes. yung My Contrabida Girl, na-enjoy mo ba yung role mo doon bilang? Hindi? Ay, ako naman. First time ko din, maka-experience ng ganun ka-attitude na role. At saka, mahirap din pala kasi parang sanay kasi ako na ako yung nasasampal. So, inaapi. Oo. So, nung nalaman ko na mas mahirap pala pag ikaw yung magpapaalam na okay lang ba to? Pwede ko ba itong gawin? Bawa, nagkaroon ng sequel yung My Contrabida Girl. At ang title ay My Contrabida Boy. Yan. Sino naman sa tingin mo ang pinakabagay na gumanap nun bilang My Contrabida Boy? Kahit initials. Most probably... Hindi, siguro si Aljur ulit para magantihan niya naman ako sa mga sampal ko sa kanya. Matindi yung pagkakasampal mo kay Andrew ito? As in... Minsan, naalala ko na hinaan lang kasi minsan nakakalimutan ko. You don't know your own So, marami strength. na akong utang sa kanya. Para maging isang kontrabida ang isang boy sa iyo, ano dapat? Ano, physical? Not necessarily. Hindi lang yon, pati ugali siguro. Sige, gusto na yung malamin. Oo. Well, pag kontrabida boy, syempre kailangan ma-attitude din siya. Ma-attitude. Si Tita Annabel, ang sabi niya, para daw maging kontrabida ka sa buhay niya at para makaaway ganyan, kailangan saktan mo yung mga mahal niya sa buhay. Pwede rin, kasi dun sa natutunan ko sa movie, dapat may pinanghuhugutan nga. Hindi naman pwede galing lang sa wala. Balita ko, no? Ikaw daw ay bumalik na sa Many Prizes. Oh, Yan, yes, bumalik matagal na rin. Oh, at si Ninong Manny Pacquiao naman, may tanong ko lang, mayroon ba siyang binigay na advice sa'yo kung paano magpatumba ng mga kontrabida sa buhay mo? Pag may problem ako, ipagpe-pray ko lang para alam ko kung ano yung gagawin ko. Hindi ako sa mga tao magtatanong kay God. That's wise advice. Direction. Medyo mabigat na yung ibabato ko ngayon. Oo. Sana ready ka, may ipapapanood kami sa iyo na video. Oo. Napag-usapan to, di ba? Yes. Napag-usapan ng marami. Napag-usapan. Kung meron kang gustong klaruhin. Oo nga. Okay. So, eto, panoorin mo. Okay, go. Okay. Sa PCSO Kalumuhod dahil hindi ako charitable institution. Hayop ka! No one tries to sampal me. Explain mo raw kung bakit ganun yung kamay ni Gwen. Kasi nagkakarati siya. Okay. Oo. Mahirap naman saluhin kung pag ganon. Oh. So, Alam ko na. Oo. Kinoreograph yun. Tama ba ako? Ng isang stunt director siguro. Okay. kasi yung kamay ko pag ganito, hindi ko pwedeng pag ganon yung salo. So, Kaya. So hindi ikaw ang pwedeng may sa side- depekto. So ako nagsabi, pwedeng pag ganito na lang. So, nag-adjust si Gwen dun sa... Bakit ka natatawa? Parang... Wala. Kasi very observant kayo. Ay, nako Rian, ang sarap mong kausap kasi she's very honest, very frank, and sincere, and she tells the truth. She tells how it is. Maraming salamat, Rian. Palakpakan po natin, Rian Ramos. Thank you then. Thank you. I'm happy to be here. Thank you. Ano yung sinasabi mo? Ay, ito na, paring Bitoy. Kontra ka ba sa bagong panukala kung paano luluwag ang traffic sa EDSA? Ay, oo nga. Ako, hindi ko rin masasagot yan eh. Kaya ang ginawa ko, nag-ikot-ikot ako sa buong Metro Manila. Diyan sa EDSA, tinanong ko yung mga kababayan natin kung ano sa tingin nila
ang pwedeng gawin. Ito, panoorin ninyo. Nandito tayo ngayon sa EDSA Kamuning para alamin kung ano ang tinitibok ng pulso ng masa. Ano ang sinisigaw ng bayan pagdating sa issue ng traffic sa EDSA. Ang pinakabagong panukala para solusyonan nito, gawing one-way ang EDSA. Papayag kaya ang taong bayan? Alamin natin dito sa Masa Paul. Dito sa Masa Paul, inaalam namin kung anong magiging tingin ng mga tao kung gagawing one-way na lang ang EDSA. Ha? Parang mahirap po yun ah. So, sang-ayon kayo, hindi? Parang hindi. Pwede. Pwedeng gawin. Pwede. Anong... Pwede sa akin, pwede rin yun. Parang hassle kasi iikot pa. Tingin ko, mas okay yun. Mas okay. Opo, tuloy-tuloy po yung lalo ng traffic ko pagka one way. Kung gagawin yung one way, mapapalayo yung pupunta ng EDSA. Eh, mahirap po yun. Hindi ko masabi kung matino. Kasi sira ng ulo talaga yun. Bakit ka nananahimik dito kung ano-ano naiisip? Kasi merong panukala dun sa show namin na gawin ng one-way ang EDSA. Hindi kami sangayon. Oo, balo na yata yun eh. Sang-ayon ba kayo doon? Hindi kayo sang-ayon? O sa tingin nyo sira lang ulo namin? Oo, halata ng sira ng ulo. Paano mangyayari one way? Oo. Paano mga ano yan? Lalo mahihirapan ng tao. Halata na nga. Boss, pwede magtanong? Oo. Papunta po kasi akong Santolan. Galing po dito sa Farmers Cubao. Oo. Dapat ba tumawid pa ako sa kabila, papuntang Pabaklaran? Hindi na. Sumakay na kayo. One way na ngayon. One One way na ang EDSA ngayon. Ha? Oo, sumakay na kayo dito. Sigurado ho ba kayo doon? Oo, sige, sakay na kayo. Are you telling the truth? Yung EDSA na yan. Yeah! Oo. Ano ba yan? Yun! Sakay na ako doon. Oh my God! Isipin niyo ilang oras ang binahe ko makarating lang dito. Andito na ako sa dulo ng Rizal Avenue at lilipat pa ako papuntang biyaheng Taft. Aba, isipin niyo kasi lahat one way din na papunta doon. Isn't that amazing? Again, for the second time. God. Ang tindi naman ang ginagpanukalan nito. Kuya! Ay! Wow! Tindi! Sa wakas, nandito rin ako sa Baklaran. Isipin nyo, wala nga traffic pero ubos na pamasahe ko. At dito pa lang ako sasakay papuntang Santolan. Di kaya dapat nilakad ko na lang pabalik? Galing ko ba para makarating ako sa Santolan? Ha! My God! Nantindi, no? Para! Santolan, kuya! Santolan! Makakapunta na ako ng Santolan. Amazing. Magkano po? 19? Magkano na naman pumasama? Pwede ba po magpagkasala lang ako? Kuya, Santolan, kuya, ha? Ayun na po. Bawal po tayo rito. Ay, bawal po? Bus-stop na po. Bus-stop. Hindi kayo sa Cubao na ako bumaba nito? Hindi naman. Bus-stop na po. Sa bus stop lang. Hey! Ay, salamat nakarating din. At ang sabi ng taong bayan sa panukalang gawing one-way ang EDSA, sira daw ang ulo namin. Pero mga kaibigan, ito po si Paring Bitoy. Magbabalik po ang Masa Paul!